Oh, pero isa lang talaga ang napansin ko dito. Isa lang talaga napansin ko rito sa tandem ni VP Sara at saka ni Inday. Inday is in control and nakikita ko na yung pagpunta-punta nito ni VP Sara sa mga meeting di avance ng mga local government, malaking bagay ito. Malaking bagay ito mga bossing kasi kung titingnan ninyo, nako eto na oh. Matapos niyang gulpihin si Chua sa distrito niya, putang ina ang tapang neto ni BP Sara. Pumupunta siya sa distrito ng mga kalaban niya. So nagpunta naman siya sa distrito ni Abante, dyan sa District 6 ng Manila, dyan yan, Santa Ana ang ano yan eh. Pero nagpunta siya sa District 6, mga bossing, tapos ipinresinta niya to. Sabi ko nung nakita ko to, pucha, all out na talaga si BP Sara. Ito yung pinakamalaking pagkakamali ninyo eh. Kasi akala nyo si BP Sara hayok sa kapangyarihan. Alam nyo ba kung yan mai-impeach? Alam nyo ba si BP Sara kung hindi na yan magiging mayor, gobernador, vice president, presidente? Alam nyo ba na wala siyang pakialam? She has nothing to lose. Wala siyang paki. Mayaman ang pamilya niya, tanyag sila, abogado silang dalawa mag-asawa. Maayos naman ang lagay ng ano nila, hindi naman sila katulad ninyo mga patay gutom sa kayamanan. Simple lang naman ang buhay nila, taga Davao sila, maayos naman ang lugar na yan. Safe naman sila dyan. So, yung pagbatikas nyo kay VP Sara, yung paninira nyo kay VP Sara, anong naging resulta? Ha? Anong naging resulta ng paninira ninyo kay VP Sara? Ito, naging resulta ng paninira nyo. 61%. Partida, sabi nga ni Claire Castro. Partida, wala pa siya niyan. Partida, nasa Hague pa siya niyan. E paano kung nandito siya? Baka 122 yan. So ayan mga bossing, pumupunta si VP Sara sa mga lugar kung saan galit sa kanya at ipinakikita niya na mas may bayag pa ako sa inyo, putang ina nyo. Napupuntahan ko kayo sa mga tahanan nyo at diyan ko i-expose lahat ng mga kabalbalan nyo. O katulad nito, nakakahiya ang laki-laking picture niya no, nakalabas yung dila. Patay tayo dyan. Sabi ko nga ito na si Inday Sara, naniningil na siya. As early as now, she's trying to make a statement na one day, I will be president. Putang ina nyo. Ang babait nyo sa akin dati, di ba? Ngayon, mga demonyo kayo. O, magkita-kita tayo. Oh, ano pa ang sabi ni VP Sara kay ano? Saksak mo ito sa bibig ni Apple. Nako po, medyo mabigat itong bibitawan niya na to. Baka magdemanda si Chua nito. Oh, baka magdemanda na naman si Chua nito kasi merong ano dito sabi. Ito Apple, si Apple niya ito kasi kapatid ni Yul Servo yan. Yan ang tumatakbong congressman sa District 3. Nagpunta si Inday Sara sa 3rd District ng Maynila kung saan distrito ni Chua yan. O si Chua na nagpa-impeach sa kanya yung Committee on Good Government. Ayan. So i-expose siya ni Inday Sara sa mismong distrito niya. Tangina. Sabi ko nga patay kayo. Si Inday Sara bata pa. Si Inday Sara still has parang she still has sobrang daming energy. Pasalamat kayo si Pangulong Duterte 74 na. Nung nanalong presidente, matandang-matanda na. Masaklap nito si Inday, ang bata pa. Ang bata pa, ang lakas ng karisma, pinakamadaming botong nakuha sa tanang eleksyon sa Pilipinas. Tas putang ina, pupuntahan kayo sa mga balwarte nyo tapos gagawin niyang scrambled egg yung mga betlog nyo. Wala ka pala, Chua Kupal ka. O wala ka rin, Abante. O putang ina, kinokolekt na, ngayon pa lang ipinakikita na ni Inday Sara na putya nagkamali kayo ng binangga. Why?
Hindi naman ako kandidato, kayong dalawa kandidato kayo. At kupal kayo. Kupal kayong dalawa kahit manalo pa kayo. Ngayong eleksyon, putang ina nyo, Vice President pa din ako. Pag yan si Bongbong biglang huminto ang hininga niyan, pag yan biglang binangungot, Presidente ako, I'm just a heartbeat away. At sa 2028, hindi ako mai-impeach ngayon sa Senate. Sa 2028, Presidente ako. Imagine anong gagawin ko sa inyong dalawa. Kung ngayon palang Vice President ako, winawarak ko na kayo sa sariling mga baluarte ninyo, imagine niyo kung Presidente na ako. Kaya puta, humanda kayo talaga. Oh. Itong si Chua dito sa 3rd District, ang kalaban, itong si Apple Nieto. Sabi niya, putya yung apple, lagay mo sa bibig, isaksak mo hanggang sa balon-balunan. Oo, hanggang sa mamatay. Nako po. Malamang bukas may kaso na naman si Inday Sara na iba. O, pakinggan natin itong napakatapang na speech na to ni VP Sara. Hanggang sa kanyang lalamunan, hanggang siya ay yung apple na yan, ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Alam nyo, diba si Snow White kumain ng apple tapos nabilaukan. Apple yan. Bigay mo yan sa kanya, taksak mo yan doon sa bibig niya. Alam niyo si Joel Chua ba? Siya ba may-ari ng Ing Bitin? Ha? Hindi. Yung may-ari ng Ing Bitin. Kasi alam nyo, dala-dala niya yan lagi, yung hopya na yan doon sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya sa mga tao. Pag may hearing, pinamimigay niya. Nung pumunta ako doon sa hearing nila, nakaupo ako doon, tikitan ko iba't ibang kulay ng NBT. Pagdating sa akin, hindi ako binigyan ng hopya. Ano na? Para bang hindi ako nagugutom? Parang hindi ako karapat-dapat bigyan ng hopya? Tapos, sinasabi niya, abogado siya, nung nandoon ako, at pinapa-oath niya ako, magsumpa ka. Sabi ko, bakit ako magsumpa? Nakalagay sa rules ninyo, ang manunumpa lang ay witness. Hindi naman ako witness dito. Resource person ninyo ako. So bakit ako manunumpa? Huwag ka mag-alala. Yang apple na hawak ni Apple ang solusyon. Tapos, sige na. Wag na yan si Inday Sara. Hindi sumasagot. Hindi niya masagot. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tapos sabi ko, okay, sige, walang problema. Pinatawag nila yung mga kasamahan ko sa aming opisina. Walang problema. Sabi ko, anong gusto ninyo? Sige, pupunta kami. Kaya naman namin sagutin yan lahat. Di sige. Pagdating doon, kinulong na niya yung isang kasama namin, si Yusek Lopez. Nagalit na ako. Dahil ako naman yung hinahabol ninyo. Ako yung gusto ninyong paalisin. Ako yung gusto ninyong sirain. Bakit nyo dinadamay yung mga kasama ko sa opisina? Sinabi niya, pasensya na. Sinabi niya sa kapatid ko, pasensya na, sabihin nyo sa kanya. Dahil lahat naman tayo dito, sundalo lang.
Kayo, sundalo kayo. Kami, sundalo kami ni Martin Romualdez. Uy, hindi lang buwaya, sir. Tambalos-los yun nga buwaya. So imagine ito yung hindi kasi magets eh. Netong si Chua, neto nila Abante na kalabanin mo yung pinaka malakas na kandidato na pinaka popular na kandidato, anak ng isang magaling na presidente. Gawan nyo ng kahayupan, trabahuhin nyo. Tapos hindi nyo napapahina. Ang nito is this person is very popular na even if this person goes anywhere, pupuntahan ng tao to. So kapag dinala nito yung mga kwento tungkol sa inyo, tangina, sira talaga ang mga political career nyo. Na kahit na gaano kadami ang ayudang ibinigay ninyo sa tao during your time, hindi nyo kayang makipagbasagan, makipagbardagulan sa isang Duterte. Mantakin mo si Abante, hindi nga nakaporma kay Joey. Tayo na dito pa kaya kay Inday Sara, napakabastos din ng bibubungangan nito eh. Like father, like daughter ito, and according to Pangulong Duterte, she's even worse. Not in a negative way, ha? But in terms of yung klase ng pagkatao, mayroong tendency talaga si Inday Sara na idukdok ka ng idukdok hanggang sa masira ang kinabukasan mo. Si Pangulong Duterte hindi pa siya ganun eh. Si Pangulong Duterte hindi siya ganyan. Yung ganito na parang patatambayan ka niya, no. Because sabi nga ni Pangulong Duterte, ang dami kong problema, pinapaganda ko pa tong Pilipinas, anak ng tinapay. Saka ko na isipin yung mga basher ko. Pero si Inday, puta, Vice President ako, wala akong ginagawa, tinanggalan nyo ako ng mga cabinet position, o di puta mag-asaran tayo hanggang 2028, I have nothing to lose. Imaginein mo babae ito, mga lalaki yan, tapos makikipag-asaran kayo dyan? Hindi ba? Bakla lang ang gagawa niyan. O so sinong lamang ngayon? Patay kayo kay VP Sara. Lahat ng mga kwentong alam niya tungkol sa inyo, pag dinala niya yan, kahit saang lupalop ng Pilipinas, putang ina, makikilala kayo sa mga kagbalbalan ninyo. Papaano kung may pangarap kayong mas mataas? O di ngayon pa lang, pinatay na ni Inday Sara yan. Di pa ba kayo nagtanda? Hindi nyo ba nakita lahat ng kumalaban sa kanila nangamatay na? Namatay na si Pinoy, Dinky Suliman. Yung sa CHR, namatay na din. Si yung pare, dyan sa si Padre Damaso. yung dyan sa may Manila Cathedral, yung aktivista dyan, nangamatay na. Hindi ba? Unti-unti na naubos. Tapos sa masaklap, etong mga buhay pa, putang ina, wala nang mga karir. Tingnan mo nangyari, ginawa ni Pangulong Duterte kay Leila de Lima, kay Chel Jokno, kay Tanyada, dito kay Leni Robredo. Tingnan mo anong ginawa niya. O hindi ba 8 diretso lahat yan natalo. Kiko Pangilinan, Bamakino, Mar Rojas, hindi natatalo mga yan. Tingnan mo ginawa ni Pangulong Duterte dyan. Dahil lang sa kakatrabaho nila kay Pangulong Duterte, kahit hindi sila binabawian, yung tao ang bumabawi. Now, dito kay VP Sara, hindi lang si Pangulong Duterte hinayop nyo eh. Pati si VP Sara, pati yung buong pamilya nila. Anong ini-expect nyo sa inyo? Kaya nga sabi ko, dapat enough yung mga perang ninakaw nyo. Dapat enough yung mga perang itinago ninyo, kinulimbat ninyo. Why? Tapos na ang mga karir nyo. Starting now, hanggang matalo kayo, hanggang manalo si VP Sara, bit-bit niya yung mga istorya tungkol sa inyong mga kupal kayo. Ang problema, kapag kayo ang umistorya kay VP Sara, putangin na niyan, nagsama-sama na kayo, komunista, kongreso, senado, media, mantakin mo si Inday pa rin ang may pinakamataas na trust rating, anong gagawin nyo?
So, sino ngayon ang natatalo sa laban na to? Tangina, ito ang sabi ko nga excited ako sa mga susunod na araw dahil nakikita ko si Inday Sara is taking an offensive already. Umu-opensa na siya. Noon, depensa lang siya ng depensa. Hindi. Tangina, as early as now, ipakikita ko na sa inyo kung anong klaseng kalaban ako. Puta, suntukan, walang problema. Maglaro tayo sa imburnal, walang problema. Putang ina, ang tanong, may mga bayag ba kayo? Baka naman puros lang kayo for show. Matatapang lang kayo pag nandiyan dyan sa bahay nyo sa Kongreso. Pero dito tayo sa kalsada, dito tayo sa kampanya, dito tayo sa distrito nyo mismo. Maglaro tayo ng habul-habulan. O ayan na, pucha. Ngayon, nga, anong sabi ni Chua? Anong sabi ni Chua tungkol dito? I do not, I do not, something like negative campaigning. I do not, ano yan? Yung subscribe to negative campaigning. May mga ganun pa siyang nalalaman. Ulul, Chua, wala ka lang talagang bayag. Wala ka lang talagang betlog. O, ano gagawin mo? Didemanda mo si Inday. Idadagdag mo na naman yan. Unbecoming of a vice president. Kaya dapat ma-impeach siya. Puta na. Sabi nga ni VP Inday, I was impeached already to the Congress. The Congress is least of my problems. Why? Because the case is now in the Senate. And at least now, in the Senate, the people will see and the people will know what are my answers doon sa mga batikos nila sa akin. O magkakaalaman tayo ngayon. Dito kayo ngayon malalaos. O diretsuin pa natin yung mga sasabihin dito ni VP. Grabe si VP dito. Fierce talaga siya dito. Sobrang lupit ng mga binitawan niyang salita rito. Puta, balita ko. Si Chua daw ngayon naka-duster na. Sinagot siya ng kapatid ko, sundalo tayong lahat, pero kami, sumusunod kami sa tamang orders. Hindi kami sumusunod sa mali. Yan! Hindi ko nga alam kung paano nyo napili yan si Joel Chua, pero nasabi na sa akin yun. Yan ang karakas ng inyong congressman. Ganyan ang pag-uugali ng inyong congressman. Hindi namimigay ng hopya. At sundalo daw siya. Hindi ko lang alam kung kaya niya. Ayun, no? Pucha, sundalo tayong lahat dito. Hindi kayo sundalo dyan. Putang ina, Chua. Kung totoong sinabi mo to, hindi kayo sundalo dyan. Hindi kayo dapat sunod-sunuran gawing aso ng Speaker of the House. Meron kang distrito na dapat na inaalagaan. At aside from your constituency, dapat gumagawa ka ng batas na makakatulong sa bayang Pilipinas. Hindi ka dapat nagiging aso. Hindi ka dapat tumakbo bilang congressman para gawing aso lang ni Tambaluslos. Kasi parang inamin mo dito Parang inamin mo dito na aso ka ni Tambaluslos Oh, hindi ba? So yun yung sinasabi natin na putang ina, yari kayo dito kay BP kasi may intel to, may mga kwento ito, and when the Duterte talks, kahit paulit-ulit yan, everybody listens. Yun ang malaking problema ninyo. Because kayo, when you speak about nagkakampi-kampihan na nga kayo Hindi nyo nakukonvince yung tao Imagine niyo gaano kataas ang convincing power ni VP Sara. At this point at 61%. Sabi ko nga sa inyo, yung 61%, di ako naniniwala dun. I think it's more than that. 80% to 85% ang trust rating niyan para sa akin. Why? Tingnan nyo ba gaano karami lumabas sa kalsada nung birthday nung tatay niya hanggang dyan sa Europe? Kung gaano siya pinipatronage ng mga Pilipino, kung paano siya, actually, pucha, ito nga lang ang kaisa-isang, merong Run Sara Run movement. Meron bang Run Bongbong Run movement? Meron bang Run Martin Run? Baka Run, tumakbo, palayo.
Dahil sa dami ng mga nakulimbat nyo. Di ba? O, saan kayo makakita ng ganyan? Kaya sabi ko, yari kayo dito. Nakakahiya kayo dito. Tapos ang sagot nyo, we do not do negative campaigning, blah, blah, blah. Ulul. Wala kayong bayag talaga. Sabi nga be careful what you wish for or else you wish for it. Be careful what you wish for or you might just get it. At ito na nga, ibinibigay na sa inyo ni VP Sara yung laban na gusto nyo. Ready na ba kayo? Kasi mukhang ready na si Inday. Anong sabi ni Inday dito? I have nothing to lose. Hindi yata nila nagigets na whether ma-impeach ako or not, wala akong pake. Just like my father, wala kaming pake. We will just go back to our province. We'll just live normally. And then we will live happily ever after kayo. Tanginan nyo sa kakanakaw ninyo. Akala nyo ba walang karma yan? Matinding cancer ang aabutin nyo. Hindi kayang tanggalin niya ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon pera ninakaw nyo. Yung hirap ng pagiging sundalo daw siya, pero hindi naman niya sinusunod yung tama. Ang sinusunod niya ay yung mali. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyurakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple Nieto? O hindi lang iboto, ano pa ang dapat nating gawin? Ikampanya. Idala sa lahat ng mga presinto. At sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng 0 yang putang inang Joel Chua. Imagine. Ganito na sabi ko nga bumaba si Inday Sara sa ganito na level. Pero sabi niya nga kami sa Davao, kaya namin makipag-suntukan sa kanal. Kahit dadaling ko dito sa kanal na distrito ninyo yung laban na to. Ikaw, Joel Chua, kaya mo ba? Yan yung sinasabi ko na kapag ikaw, congressman ka lang, you are voted by a handful of people, not even 200,000 of Filipinos. Binoto ka lang ng katiting na distrito mo. Tapos ang babanatan mo, national, ang babanatan mo, Inday Sara. Putang ina, tinapos mo talaga, mantakin mo, isang beses ka palang, ngayon ka palang yata naging congressman. Tapos matatanggal ka na. Because as far as I know, mukhang talagang hindi matatalo itong si Apple Nieto And grabe, walang sinasayang na pagkakataon si VP Sara. Ginawa niya ito sa huling 2 linggo ng kampanya. Alam niyo kung bakit? Kasi mas matatandaan niyo ng tao. So special kayo, Chua. So, ganito siya kagalit sa iyo, sir. Now, makakatulog ka kaya ng mahimbing kung matatalo ka na nga ngayon, tapos sa 2028 tatakbo ka ulit, tatakbo si Inday na presidente, tapos mananalo si Inday Sara, tapos matatalo ka ulit, putang ina, makakatulog ka kaya ng mahimbing? Yun ang tanong na malupit doon. Oh, hindi ba? So, yun nga sinasabi, meron pang isang video si VP Sara, pero tapusin natin to.
O hindi lang iboto, ano pa ang dapat natin gawin? Ikampanya. Idala sa lahat ng mga presinto at sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng 0 yang putang inang Joel Chua. Ayan. Ang lupit nun. Oh. Anong sagot ni Kupal? Anong sagot ng Kupal? I do not engage in negative campaigning. Wow. Ay, wala kayong bayag. Inday Sara will expose you. Kung ako sa inyo, pumalag kayo. Pumalag kayo. Hindi yung puro kayo preskon. Punta kayo sa mga rally, tapos pagmumurahin nyo rin si Inday. Oh, yun kung makakatulong sa mga karir ninyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang